How do we determine yung support and resistance? We determine it by criterias, no? So, ano ba yung mga criterias natin dyan? So, number 1, syempre, scroll 5 times to 10 times. Next, find spikes. Or, ito yung tawag ko apex eh. And of course, sa iba tawag dito is liquidity. Number 3, hanapin mo yung range. Paano natin gagawin yan? Scroll na tayo 5 to 10 times. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, na-scroll na natin. Ano sunod, coach? Find natin yung spikes ng liquidity. Dapat pala dito to eh. Dapat ito nandito sa pangalawa. Kasi, pag magpo-plot tayo ng support and resistance, dapat doon na siya sa pinaka-realistic. Which is kung nasaan yung recent price. So, nasa ba yung recent price? Nandito. So, kung magpo-plot tayo ng support and resistance, hanapin natin yung mga spikes. Ano ba yung tsura ng mga spikes or liquidity? Yung ganyan, yung mga weak. Okay, so kung lalagay natin to dito, ayan, may spike siya dito. Spikes. Okay, yung mga patusok-tusok. Next natin gagawin is we need to look for reference. 2 or 3 touches. Yan. Yan. So ngayon na magiging problem mo dyan is, coach, may lumalagpas oh. Next, gawin mo siyang zone. So paano natin gagawin zone yon? Dalawang line. Ayan. Dalawang line. Ayan. Coach, paano yung nasa taas? Yan yung reason kung bakit hinanap natin yung recent price. Kasi yung price kasi natin ngayon, nandito pa siya. Nandito pa siya sa loob. Okay? So kaya ang ginawa lang nating zone is itong level na to. Kasi ito yung mga tinamaan eh. Eh coach, paano kung tumama na siya, nandito na yung price? Okay, kung nandito na yung price, ibig sabihin, nandito na yung next level natin na resistance area. So that's how you plot your support and resistance.